Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag
Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Good morning, Jesus! So, di po ba? Ang saya-saya ng ating opening. Thank you, Lord. Sa ating mga kapatid. Sino-sino yung mga yon? Si Minister Arnold? Si Charlie Chaplin daw siya? Hindi ba Dolphy? Si Minister Elmer at si Minister Andy. Ba, malaking improvement na kaya si Minister Andy. Konting kulo na lang yan, malalambot na. Oo, thank you Lord, ano? Thank you Lord sa mga kapatid natin. Jesus, hindi ka nagbabago. Ayan. Nakaka-excite itong Lunes na to, mga kapatid. Excited na po ba kayo sa lahat ng mangyayari sa araw na ito? Lalong-lalo na ngayong araw na to sa GMJ. Ma-echo ba ako? Hindi naman. Okay. Mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po for this wonderful and beautiful day na binigay niyo na naman po sa amin to have fellowship with you and with one another. Salamat, Lord, sa napakasarap po na pagtulog, sa maagang paggising, sa pangangatawan na walang sakit,
healthy. Thank you, Lord. At salamat po sa panibagong umaga na punong-puno ng panibagong pag-asa na may magandang mangyayari sa amin sa araw na ito. Pangunahan niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming gawain, lalong-lalo na po dito sa Good Morning Jesus. Kayo po ang manguna sa aming lahat, Lord, at mangusap. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord, sa araw na ito. At nagising po ba kayo ng hopeful at cheerful? Importante yon. Siyempre, pag hopeful ka, cheerful ka. Kagaya nitong internet, kahit na laging siya, cheerful pa rin tayo. Laging but cheerful. Okay, thank you, Lord. Sa araw po na ito, ayan, may mga sharer badge na. Ay, mga kapatid, bago po ako magbigay ng VOTD, importante po ang announcement na ito. Okay? Lahat po ng mga sharer badge, may sharer badge dito sa ating, thank you Lord nga po pala, kahapon, sobra po kayong tumugon sa panawagan. Kahapon after ng fellowship natin, nung nagre-review na po kami ni Pastor Alex, nakita ko na ang nag-share pala ay 90 plus. Ewan ko lang ngayon, baka sobrang dami na, no? Thank you, Lord po, mga kapatid, sa pagsishare po ninyo. Hindi po kalilimutan ng Diyos yan. The Lord remembers. Kaya lahat po ng mga may sharer badge ngayon, di na-share nyo na po. Mag-comment po kayo ng game. Game. Ibig sabihin po nun, game po kayo ready kayo for our memory books of the Bible, yung songs about the books of the Bible. Tapos, iroroleta po yun. Mamaya, yung mga naglagay ng game. Tapos titignan po doon kung sino ang magre-recite po sa inyo. Mamaya na lang, nai-excite din si Pastor Alex eh. Magbibigay muna ako ng VOTD, tapos mamaya na yon. Pero, oo, iba yung sa worker. Yung sa worker, ito po. Pero yung mga members, mga kapatid natin na kasali po kayo dito, mayroon po tayong roleta. At yun po ay kukunin sa mga pangalan na nakalagay dito, may sharer badge, tapos may game. Kagaya ni Brother Patrick Besite, game, naglagay na siya. May sharer badge ba siya? Yung ganun po, mga kapatid. Sa first 20 lang yun. First 20 po na tao na maglalagay ng game with a sharer badge. Pag wala pong sharer badge, disqualified po. Ayan. Na-excite na. Pero bago muna yung lahat, dito muna tayo sa VOTD, mga kapatid. Okay. Para po sa araw na ito, yung pa rin naman po ang ating word, VOTD. Yun pa rin po yung Psalms 144:15b. Ito po ay ang happy are the people whose God is the Lord. Psalm 144:15b. Yan. Diyan pa rin po kasi tayo. Pero for today po, ang akin pong other verse, other than the memory verse and the VOTD natin, ay makikita po natin sa Luke chapter 1:45. Ang sabi po dito, blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Ulitin ko po. Parang maganda to sa Tagalog. Tignan ko nga po. Sa Tagalog po ang nakalagay. Wait. Tagalog. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Ang ganda sa Tagalog. Ulitin ko. Luke 1:45. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Yan. Imagine niyo po si Mary nung mga panahon na sinabi sa kanya to. Isa lamang po siyang teenager na
nakaanong ikakasal sa isang binata din. Tapos, sasabihin sa kanya nung angel na you will have a baby. Tapos, hindi po pangkaraniwang baby. Ang baby po na sinasabi sa kanya is the Son of the Most High God. Tapos, ang pangalan niya ay Jesus and He will be great. Parang napaka-granding announcement, hindi po ba? Pero, para sa isang nakatalaga ng ikakasal at dalaga pa, medyo, kakaibang announcement, di ba? Nakakagulat. Ang totoo nga nun, pag binasa nyo yung Luke 1, di ba? Parang naguluhan siya. Kaya niya nasabing, paano mangyayari yun? Isa akong dalaga. Pero nung ipiniliwanag sa kanya, ibang klase po yung kanyang isinagot, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi po madali yun. Kasi napakaraming mga, pag sinabi mong mitigating factors, ano yung Kuya Ernie, mitigating? Confusing? Painful, Di ba? Parang napakaraming niyang, it's a mess, parang ganun. Magulo po yung ganung announcement kahit pa sasabihin mong Son of the Most High God. Kasi pag-uusapan siya ng mga tao. Baka nga i-excommunicate pa siya dahil nga hindi pwede yung ganun. Tapos, ikakasal ka na. Pag-uusapan ka pa ng mga tao. At papaano niya po yun ipapaliwanag kay Jose, kay Joseph, na sasabihin di ba? Kung sa mga panahon ngayon, pag sinabi nung may babuntis ako, hindi na nagtataka yung mga ibang tao. Kasi parang nauso siya. Pero, mali pa rin yun, Pero nung mga panahon na yun, hindi po pwede yun, mga kapatid. Kaya, hindi madali po ang kalagayan na nandoon si Mary nung time na yun. And yet, she said, I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. What about you, mga kapatid? What would you say? Ano po ang sasabihin po ninyo kapag ang Diyos ay pumunta sa atin sa isang panaginip o sa isang vision with this kind of announcement, naguguluhin yung plano mo sa buhay. May plano sa buhay kasi si Mary Di ba mga kapatid? Nakaplano kaya nga ikakasal na siya Pero tayo po kaya, ano ang magiging response natin pag nangyari sa atin yun? Ano po ang magiging reaction natin? Totoo naman po that the will of God is perfect. Totoo po yun. Agree po ako doon. Pero kadalasan, it is not what we would choose. Di ba? Katunayan, yung perfect will ni Lord, minsan, kahit alam nating perfect, parang ayaw natin siyang sundin kasi may iba tayong plano. Di ba mga kapatid? So ano po bang magiging reaction natin? Tapos, naniniwala rin naman tayo na ang Diyos ay Diyos. At sasabihin pa natin, we would go as far as sasabihin mong, I trust Him completely. Sinasabi natin talaga naman yon. Pero when it comes down to the moment po na yung faith natin will be tested, ayan na. Papasok na po kasi tayo doon sa unknown and quiet, uncomfortable situation. Unknown. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo pag sinunod mo Papasok tayo doon. Ano kaya ang magiging reaksyon natin? Ang hirap, mga kapatid. Ang hirap-hirap po nun. Papaano kung hindi na siya pakasalan ni Joseph? Di ba? Pero, ang nakakatuwa sa kanya yung sagot niya In-acknowledge niya sa kaibuturan ng puso po niya na she is a servant of God. At alam din naman ng Diyos yun, kaya nga pinili rin siya. Of all the women, siya yung pinili, hindi ba? At makikita po natin sa sagot niya ang obedience. Hindi po siya nag-waver, mga kapatid. Doon sa time na yon na kailangan niyang gumawa ng decision, alam niyo kung anong tawag doon? She stepped out of faith. Stepped in faith. Yun. Yung pananampalataya niya ang nakapagsabi ng may your word be fulfilled to me. Ngayon po, meron lang siyang foreknowledge kung sino si Kristo. Naririnig lang niya. Naririnig lang niya. Para sa isang taong naririnig lang niya at wala pa siyang personal experience,
sa mga gagawin ng Diyos sa kanya, aba po medyo napaka-amazing ng pagsagot niya sa ating Panginoon. Narinig mo pa lamang, hindi mo pa na-experience, hindi ba? Narinig mo lang sa testimony ng ibang tao and yet, ganun na ang sagot mo. Naku, kakaiba pong pananampalataya yon. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang susuungin niya sa panganganak. Hindi niya alam ang pains of childbirth. Sinasabi ko lang po to para po makita natin na hindi madali yung pagsagot ni Mary ng ganun sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Wala siyang idea kung ano ang pains of childbirth na haharapin niya. Hindi rin po niya akalain na siya ay manganganak sa sabsaban. At hindi rin po sa hinagap na pumasok sa isipan po niya na ang kanyang magiging anak ay itatago niya dahil gustong ipapatay ng hari. Ang dami po. Ang daming complications nung kanyang sitwasyon. Pero tayo, minsan, parang on our end, ang liit lang ng pwede mong isacrifice pero hindi ka makasagot ng oo sa Panginoon. Kagaya halimbawa, ito na lang VOTD. Ay, ito na lang ating books of the Bible. Di ba? Kalooban ba ng Diyos na ma-memorize natin na sunod-sunod ang books of the Bible? You tell me. Yes, di ba? Ngayon, napatingin ako kay Sister Sally at nakabangs pa. Napadalawang tingin tuloy ako. So, kalooban ba ng Diyos? Yes, kalooban ng Diyos. Pero, ilan sa atin ang umaayaw? Why? Ano lang po ba naman ang at stake dyan? Ano ang at stake dyan? 1 hour of your time? Ano pa? Pride? Na baka mapahiya ka? Ano pa ang at stake dyan? Napakaliit. And yet, hindi pa tayo makasagot ng game. O kaya, yes, magme-memorize ako. Marami na. Oo nga, marami na nga. Sample lang yon. Sample. So, wala akong makuhang example kasi dito sa ni Mary. Pero yung sitwasyon niya, mga kapatid, yung atin walang komplikasyon. May memorize lang Pero itong ginawa sa buhay niya, napakaraming complications, mga kapatid. But she took God at His word and moved on. Sabi pa nga niya, My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices, in God, my Savior. So yun ang sagot niya. Ako na-amaze ako nung pinag-aaralan ko. Kaya sabi ni Pastor Alex, grabe naman to. Ang ganda nito, sabi ko. Kayo po, ano po ba ang promise given to you by the Lord today? At ano po ang at stake para po paniwalaan nyo na yung pangako niya na yun ay tutuparin niya sa inyo? Ano po ba ang pwedeng magpaalis sa iyo dun sa kinatatayuan mo na naniniwala kang gagawin sa iyo ng Diyos ang ipinangako niya? Yun po bang nagtatagal na, hindi pa rin niya binibigay? Yun po ba ang dahilan, mga kapatid? Alam niyo po ba na ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan natin? Lalong-lalo na ang timing ng Diyos ay iba sa timing natin, mga kapatid. Kaya, sabi dito, pinagpala, blessed. Yun ang pinag-uusapan natin, yung mga taong blessed. Pinagpala ang mga tao na naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako sa kanila. Oo, ang tugon, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices, in God, my Savior. Yan. O sa dahil sobrang tagal na hinihintay mo, you let it die. Yung iyong pag-asa. Diba? So, I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. So, wag po nating i-give up yan.
Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling at magtalusira sa kanyang pangako? Wait lang, babe. Sandali lang. Dalawang bagay lang po ang pwedeng mangyari para mag-give up ka. Unang-una, natatagalan ka sa timing ng Panginoon. At pangalawa, na-miss mo na siya. Ibig sabihin, nadaanan mo na yung sagot ng Diyos pero hindi mo nakita. Kasi hinahanap mo yung sagot na ayon dun sa gusto mo. Kaya binigay na yung sagot sa'yo, na-miss mo lang ang mark. Kasi ayaw mo nung sagot na ibinigay sa'yo. Pero sinagot ka na ng Diyos. Yun lang po yun. Pero kung yung dalawang factor po na yun, ang nagiging dahilan, ikumpara po natin sa mga dahilan na pwedeng ibigay ni Maria sa ating Panginoon para wag magawa sa Kanya yung yung plano ng Diyos, ang dami niyang pwedeng sabihin. Pero sa atin yun lang. So don't let it die, yung hope na yun. At wag mo po siyang leave behind. Protect it at all cost, mga kapatid. You protect it kasi ano yan sagot sa'yo yan ng Panginoon at pag-asang ibinigay sa'yo. Kasi kapag meron ka talagang marubdob na pagnanasa sa isang bagay, hihintayin mo siya. O baka hindi ganun ka-importante sa'yo yung pinananalangin mo, kaya nag-give up ka kaagad. Kasi kung ganun ka-importante sa'yo, yung pinapanalangin mo, maghihintay ka talaga, mga kapatid. Kung may sakit ka na hanggang ngayon, sasabihin mo, sumasakit pa rin O ibig sabihin ba, porque hanggang ngayon sumasakit, mag-give up ka na? Si Lazarus nga, patay na, binuhay pa O anong magiging dahilan mo? Timing lang? Parang ano naman po yun. So take God at His word because faith begins when you take God at His word, mga kapatid. Papaniwalaan mo, ha? Take God at His word alone. Alone. Ang ibig kong sabihin, kung meron kang salita o pangako na pinangahawakan, kahit ano ang sabihin ng mga tao na nasa paligid mo, hintay ka ng hintay, hindi na darating yan. If you are taking God at His word alone, hindi mo papansinin yung mga sinasabi sa iyo ng mga tao sa paligid mo. As long as you have the promise of God in you, yun ang pangahawakan mo. Kahit anong mangyari, talagang pangahawakan mo yun. Alam niyo po ba, ang faith is when nothing else confirms it, and usually, everything around you makes it improbable, and yet pinaniniwalaan mo siya, yun ang tinatawag na pananampalataya. At yun ang mga taong pinagpala, yung merong ganong klaseng pananampalataya. Diba? Hindi mo nakikita, and yet, alam mo na darating siya. Yun po yun. So, yung pananampalataya, i-attach yung promise of hope, at ito ay isang pananampalatayang refuses to let go with full assurance that it will come to pass. Alam nyo, wala na po sigurong malulugod, nakakalugod sa puso ng Diyos kung hindi yung taong may ganong klase ng pananampalataya. Kaya po mga kapatid, wag nating i-give up yun. Wag niyong hayaan na, alam niyo po kasi, ang sinasabi kong tao sa araw na ito na pinagpala ay yung mga confident na tao. Yung Philippians 1:6. I'm confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Yun. Yung mga taong confident ay mga taong pinagpala. At ang confidence ng taong ito na sinasabi ko pong pinagpala is born in those who decide that hope is worth having and willing to endure the process by which it will be procured, mga kapatid. And it is birth. Ito, tandaan natin to It is birth in the fire of refinement. Kaya, wag mong, papasok ulit yun, yung lesson natin. Nakakatuwa nga po kasi dugtong-dugtong. Papasok ngayon yung lesson natin na do not despise or wag mong isasama ng loob ang chastisement ng Diyos sa atin kasi itong confidence po na to is born of testing.
Born of testing. It is a product of trials. Kaya ka nga nagkaroon ng confidence kasi meron ka ng pinagbasihan na may ginawa na siya noon sa'yo at patuloy niya yung gagawin hanggang sa pagbabalik niya. Kaya may confidence ka na. Born of testing. Kung yung testing na yon hindi mo ginusto, hindi mo pinagtagumpayan at hindi ka nagtiwala sa Diyos doon sa testing mo na yon, where will you get your confidence kung walang ginawa sa iyo ang Diyos nung nakaraan? Kasi dinispise mo yung kanyang chastisement. Nakuha po ba natin yung process na ito? Kaya kapag sasabihin mo, gusto ko yung masayang buhay lang, pwede kang maging masaya kapatid kahit may trials. Ang dami na pong nakaano niyan. Mas masaya ka kapag napagtagumpayan mo nung trials na yon. Alam nyo, talagang ano na to, mark na to by radical obedience. Pag sinabi mong radical, talagang palaban na obedience na to. Ibig sabihin, basta susunod ako dyan. Kahit ano pa mangyari, hindi ako papayag. Natatandaan nyo po ang woman of Shunem, the rich woman of Shunem? Diba siya yung kumakalinga kina Elisha kapag pumupunta sila dun sa lugar. Tapos biglang sabi ni Lord kay Elisha, sabihin mo sa kanya, magkakaanak siya. Di ba sabi niya, ay naku, wag niyo sabihin sa akin yan, kung hindi magkakatotoo yan, ayoko ng ganyan. Sabi niya, hindi ba? Pero magkakaanak ka, sabi. Nagkaanak nga. Ang nangyari, nung nagkaanak siya, namatay. Hindi ba? Tapos pumunta ngayon siya kay Elisha. Tapos sabi ni Elisha kay Gehazi, kunin mo yung stick ko, sumama ka sa kanya. Ano mo yung stick ko dun sa anak niya. Sabi nung babae, ay hindi ako papayag, hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Sabi niya kay Elisha. Kaya napilitan si Elisha na sumama sa kanya. Nakita niyo po yung faith nung rich woman of Shunem? Hindi siya pumayag hanggat hindi, sabi mo, sinasabi pa nga niya kay Elisha, sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag mo kong papangakuan kung hindi yan totoo. Tapos binigyan mo ako ng anak, kaya hindi po pwedeng mamatay yan. Ganun ang pananampalataya. Yun ang sinasabing radical na faith. Hindi, indomitable, persistent faith. Yung hindi mapasuko, hindi magupong pananampalataya na kahit na anong mangyari, kahit na yung mga nangyayari sa paligid, parang malabo nang mangyari yan, pero nag-hope ka pa rin. Yun po ang radikal na pananampalataya. Hindi mapasukong pananampalataya. At yun ang sinasabi po dito, na blessed na tao. Naniniwala siya na sa verse 37 ng Luke 1, ang sabi doon, for no word from God will ever fail. Luke 1:37, no word from God will ever fail. At yung mga salita na yon ni Angel Gabriel ay magiging totoo pa rin po sa atin ngayon. Hindi lamang po ito exclusive na sinabi noon kay Mary. Ito po ay totoo pa rin para sa atin sa ngayon, sa panahon ngayon. At nararanasan na po yan ng maraming tao. Ngayon po, i-claim natin ang Word of God for our life up to the finish line. Up to the finish line, mga kapatid. Kailangan po, wag yung pananampalatayang kapag medyo malabo na, sumusuko na. Hindi po yun ang pananampalatayang nakakapag-please sa ating Panginoon. At kapag po ganun, ang inyong faith, ang inyong confidence na binibigay sa Panginoon, alam niyo po ba na pag merong salita na ibinigay sa iyo ng Diyos, yun lang ay sapat na? Kahit hindi mo pa nakukuha yung pinagpe-pray mo, basta nare-remind ka nung pangako ng Diyos sa'yo, sapat na yun. Para bang good as done, kahit na wala pa sa kamay mo, basta may pangako kang pinangahawakan, good as done na yun. Yun ay sapat na. Salita lang ng Diyos sa akin ay sapat na, kahit na wala pa sa kamay ko. Kaya po, mga kapatid, wag nating kalilimutan ito. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. At sa Tagalog, mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Ano ba ang word mo? Ano ba ang ipinangako sa iyo ng Diyos, kapatid? Pagtiwalaan mo at yan ay magaganap sa iyo. Amen. Thank you, Lord.
Yan. Bukas abangan nyo na naman po ha, ang isa pang blessed na tao na pinag-uusapan natin ngayon. Okay, ngayon po, dadako na po tayo sa ating, hindi pa, birthday muna. Nai-excite din ako no? Okay. Birthday. Sa araw po na ito, ang dami. Ang daming may birthday ngayon, Happy birthday, Sister Marjorie Ann Manggao. Si Ajito, no? Okay. Sister Blessy Pineda. Birthday ni Sister Blessy? Parang binati ko siya nung isang araw. Ngayon pa lang ang birthday ni Sister Blessy. Happy birthday, Sister Bless! Sister Grace Magat di Mayakyak. Si Grace, anak ni Sister Tess. Happy birthday. Sister Kay Banyagale ng ating San Pablo Outreach. Birthday din ngayon ni Sister Judith Rivera na anak ni Sister Susan ng ating kaibiga. Happy birthday kay Brother Francis de los Santos, anak ni Sister Tess. Happy birthday din kay Sister Sofia Baez, anak ni Brother Mike Baez. Happy birthday din kay Kayseline Di Mapilis Walde Bustos. Okay. Tapos, birthday din ngayon ni Brother Lelan Lasangre. Ang daming may birthday. Happy birthday, Brother Leland, Sister Kayseline, Sister Sofia, Brother Francis, Sister Judith, Sister Grace, Sister Kay, Sister Blessy, and Sister Marjorie Ann. Happy birthday, mga kapatid. Sige, Jam, kantahan natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Mga kapatid, natakot kayo? Nung sinabi natin na kailangan may game. 4 lang ang nag-game. 4 lang ba talaga? Sa inyo ba walang nag-game? Baka po merong nanonood sa watch party ninyo. Ganito po, mga kapatid. I suggest po na i-share nyo na lang po yung link sa inyong timeline. Para po yung mga nanonood ay makita rin namin. Ganito po kasi yon. Kaya minsan hindi rin po namin kayo nababate. Halimbawa po ako, nag-watch party po ako. Yung pong mga nanonood sa watch party ko ay hindi po nakikita ni Charismatic Outreach Ministries kasi sa inyo po sila naka-login. Samantalang kung didiretso po kayo sa Comfy page mismo, makikita po namin na nanonood kayo. Lumalabas po kasi dito yung mga pangalan ng mga nanonood. At ba't merong nag-angry? Nag-angry sila doon sa mga gustong sumali. Huwag po kayong magagalit. Kung ayaw nyo po, okay lang. Huwag lang kayong magalit. Baka nagkamali ng pindot. Check nyo po yung napindot nyo kasi baka nagagalit. Huwag kayong magalit sa akin. Sige. 4 lang po ang nagsabi ng game. Kasi ayaw naman po namin na ilagay kayo sa sa roleta nang hindi kayo nagsabi ng game. Pero alam niyo po, mga kapatid, mag-ano po tayo kasi napaka-fulfilling po nito. Genesis nakalimutan ko yung tono
Quiet lang, ha? Genesis, Levit. Teka lang. Wait lang. Hindi, yung aking tono, wait lang. Oy, memorize ko yan, baka kala nyo hindi. Ayan, kinuha ko lang yung tono ko. Ha? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then easy. Nawala kasi yung tono ko eh. Wait. Memorize ko yan. Alam niyo po, sumali po kayo kasi hindi niyo po siya mamememorize pag di kayo sumali. Kasi ito nga pong, alam niyo, nakakatuwa po kami dalawa ni Pastor Alex. Makakala niyo, hindi kami sumasali rito. Nagme-memorize din po kami. Kaya, sumali po kayo. Nakalimutan ko kasi itong tono ko eh. Wait. Teka lang, babe. Wait lang, babe. Ayan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, nawala ako. Nawala ako. Job, Psalms, Ecclesiastes. Oo nga eh. Ayun. N. Nakalimutan ko yung N. Okay, ulit ha. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, and then, nakalimutan ko. And, ulit. Hindi ko yan titigilan hanggat di ko yan nakuha. Hindi naman ako sumasali. Huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala sa inyo yung pang-grocery nyo. Ulit. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai. Nawala yung tono ko kasi, no? Di bale, mamememorize ko yan. Ay, kayo naman. Bukas ulit. Bukas, may comment question? Pwede rin naman, mga kapatid. Actually, itong tono ko, hindi ko nga makuha ngayon, di ba? So, huwag kayong matatakot kahit magkamali kayo. Kasi po, pagka lagi niyong inuulit-ulit, tsaka niyo po siya mamememorize. Wala naman pong ganap. Huwag kayong mag-alala. Okay? Kanina nga, na-memorize ko to, pero ngayon, wala na. Di ba? So, lang po, i-continue nyo lang po. Ngayon, tatawag na muna ako sa mga workers, di ba?
Ayan na, ayan na. Sino kaya? Mama Lay! Leia Batalyen! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Chronicles, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel. Nakatuck-in pa siya. Oh, mukhang ready siya. Okay. Ready? Thank you, Lord po. Praise God. Sige, Mama Lay. Okay, Mama Lay, go! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Pwede pong ano. Naku, wala yung asawa mo para tawagin mo dito. Roger. Sige, kaya mo yan, Lay. Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Song of Solomon, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Amos. Ulit po. Sige lang. Oo. Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Song of Solomon. Ay! Isaiah mo pala. Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Sakaraya, Malakay. Kala nyo para kay Mama Lay, ano yan? That's a big accomplishment, mga kapatid. Ayan, kaya, congratulations! Yay! Thank you, Lord. Mahirap kaya yun. Si Mama Lay po, asawa ni Brother Roger. Oo. At maraming salamat po. Mga kapatid, maraming salamat po sa sa mga sponsors namin. Thank you, Lord po. Alam nyo, ito po ay isang katuwaan lamang. Pero ang nakakaano po rito, na-encourage kaming lahat dito. And at the same time, sabi ng mga members natin, na-encourage din daw po sila to memorize. Kaya yung mga na-encourage ng sobra, nagpadala ng ng kanilang mga, pang-premyo. Di ba, mga kapatid? O, yung mga iba, nag-send sila ng nila, ng hindi video, audio na na-memorize nila. Pero maganda po ito dahil mapipilitan ka sa ayaw at sa gusto mo, memorizein mo. Kung hindi, nakakahiya, hindi ba? So, yun, kahit na yun lang ang iyong maging dahilan, at least magandang resulta. Di ba, na-memorize mo siya. So, dako na ngayon tayo sa ating members naman. At ang member po natin ay makakakuha ng isang memory pillow. Ayan po. Pag kayo po ang nanalo nito, mga kapatid, lalagyan natin ng pangalan at di-deliver sa inyo. Ha? Di ba, mga kapatid? Ito po ay memory pillow. I-mind nyo po kung gusto nyo. Maglagay kayo dyan ng game.
Ayan mga kapatid, ito ang premyo ng ating member na matatawag ngayon. Kaya ready lang po yung ating member. O, i-roleta mo muna, Sister Jam. Ayan na. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Si Sister Sharon! Okay. Sister Sharon Nagit. Si Sister Sharon po ay nandito kahapon. Siya po yung nag-share kahapon. Siya po ay kapatid ni Minister Ray Danganan at anak ni Sister Relly. So, habang kinokontak po si Sister Sharon, okay, mga kapatid, we trust you na wala kayong kodiko sa kanya-kanya bahay. Kaya, abangan po muna natin at tatawagan natin. Ayan na. Antayin po natin. Maganda to mga kapatid. Sumali kasi kayo. Bukas, dagdagan naman natin yung mga mag-game. Oo, kasi nag-game siya eh. Ito po ay galing lamang doon sa mga nag-game na may sharer badge. Kung baka si Sister Sally makontak. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and Daniel. Nawawala kasi ko sa tono doon, kaya nawawala ako. Then Ezekiel and Daniel. Ha? Pa-accept daw po, Sister Sharon, yung kay Sister Tata. Josephine Abena Nokum. Naka-online pa ba siya? Ha? 18 minutes ago. So, hindi na siya naka-online ngayon. Pagka ganon. Okay, ruleta ulit. Then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Sister Alice Mosquera. Ayan, kapatid na Alice, nag-game ka, kaya tawagan si Sister Alice Mosquera. Sabi ni Sister Rita, mine po para kay Aji kasi birthday niya ngayon. Sabi ni Sister Rita, game po pero si Aji po kasali. Pero natawagan nyo na, Sister Alice. Ayan, si Sister Alice Mosquera. Kapatid na Alice, good morning sa'yo. Wait lang. Lagyan natin ng audio. Sister Alice? Hello? Ayan, si Ate Alice! Yay! Ayan, thank you, Lord. Oh, ready ka na, kapatid? Sister Alice? Good morning po! Ayan, good morning, kapatid. Are you ready now? Tawa ka ng tawa dyan. Hello, parang Nag-choppy-choppy? Nagsi-choppy siya. Good morning po! Good morning! Choppy siya, kapatid. Naririnig mo kami? Naririnig po! Oh, ayan, naririnig ka rin namin. Okay, ready? Go ka na. Hindi ko pa nga po nakakabisado pero susubukan ko po. Sige, sige. Go, kapatid. Ginagaya ko yung tono mo, sis eh. Okay, sige. Hello? Oo, sige. Naririnig ka namin.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First Kings. Kings, Second Kings, Sige lang. Hello? Sir Alice? Diyan ka pa? Kapatid, where are you? Opo. Ayan. Okay, sige, go. Kasi late po yung naririnig ko eh. Sige lang, sige. Diretso mo lang yan. First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Esther, Job, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Amos, Obadiah. Obadiah, Jonah, Micah. Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Sakaraya, Malakay. Congratulations, kapatid na Alice, at nanalo ka ng memory pillow! Thank you, Lord! Yay! Kapatid, bumati ka muna sa kanila bago ka magpaalam. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Binabalik ko po ang papurit pasasalamat kay Lord. Amen. Ayan. Thank you, Lord, Sister Alice. Ayan, mga kapatid. Ay, oo, ang saya, diba? Thank you, Lord po. Amen. So, ang saya, mga kapatid, kasi... Opo. Tingnan ninyo, hindi naman talaga, di ba, yung dire-diretso. Pero, talagang sumali. Huwag kayong matakot na magkamali. Wala naman pong perpektong tao. Makakabisado rin natin yan. Kasi kapag ka natatakot tayong sumali, lalo po tayong hindi lalo tayong hindi makaka-memorize. Kaya ang saya-saya, 'di ba? O tapos, 'di ba, meron na naman pong message sa akin. Sabi niya, "Ako din po mag-sponsor ako." Yay! Alam nyo, merong yung nag-message sa akin na nag-sponsor dito sa ating mga ibang gift check ngayon. Sabi niya, mag-sponsor na lang po ako, sis. Hindi po wag lang ako mag-memorize. Sabi ko, ay hindi. Mas maganda yung nag-sponsor ka na, mag-memorize ka pa. Kasi napaka-fulfilling po talaga para pagdating po ng prayer meeting natin, pag sinabing dito sa hindi ka nahanap na ganun, natapos na yung prayer meeting, hinahanap pa, di ba? At least meron ka ng guide ngayon. Ayan. Ang saya pala niyan at kailangan maglagay tayo ng maraming oras dyan. Sige po. Para po naman sa ating Song of the Week, meron tayong new Song of the Week. Ngayong linggo na to, ito po ay awit ni Sister Zenny Radam. At andito si Sister Len para po awitin sa atin.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. At yan po ang ating new song of the week. Okay. Hello nga pala, magkasama ngayon ng magkapatid na si Sister Rose Iwata at si Sister Marisa. Nanonood sila sa Japan. No? May padala pa silang picture. Oo. Oo. Tapos sabi ni Sister Alice, di ba siya yung nanalo? Sabi niya, sis, mag-i-sponsor din ako. Siya nananalo, siya pa mag-i-sponsor, ano? O, di ba lang saya-saya naman kasi talaga, mga kapatid. Okay. Ngayon naman po, dumako na tayo sa ating mga witnesses for today. Ito po ay ang mga kapatid natin na ito this time mga brothers naman ito, mga kapatid. Kadalasan po kasi ang hirap dalhin daw ng mga asawang lalaki sa Panginoon. Pero ito pong dalawang kapatid natin na to from the East ay napunta kay Lord dahil yung mga asawa nila ang mga nauna. Kaya panoorin po natin ang kanilang pag-witness sa atin sa umagang ito. Oo, magandang umaga mga kapatid. At nandito kami ngayon sa Dakong, ano ba sa Tagalog yung East? Silangan? Nandito kami ngayon sa Silangan at kasama ko yung Matipuno. Nako, talagang ito si Brother Elvis at si, kung maaalala nyo nung araw, si Brother Don yan. At ito, yung ating matikas na matipunong walang hihirit, mga kapatid. Si Brother Mon. Bati naman, Brother Mon. Good morning, Jesus. Good morning po sa inyo lahat. At Merry Christmas. Yeah, Brother Don. Oh, good morning, Jesus. Merry Christmas. Amen. Oh,
magdarasal muna tayo, mga kapatid. Ha? Let us pray. Hallelujah. Lord, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami nandito ngayon sa East. At kayo po nagtatakda ng oras na to upang ang parangal sa iyo po lamang. Mangunguna po kayo sa aming lahat, sa aming tatlo ngayon sa pagbabahagi ng iyong kabutihan, salita mo, na aming buhay at ito'y sa iyong kaluguran at edification of the body. Manguna po kayo sa aming pagbabahagi. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Meron akong Brother Mon, Brother Don. Kamusta ba ang Pasko? Ayan, Alam mo kung bakit ko tinanong? Meron akong nakita kasi doon sa Facebook. Ang sabi niya, yung nagbibiro lang to sa akin tansya, ang sabi niya, ang Pasko daw sa kanya ay, sabi niya, pas muna ako. Pas ako. Nangyari na, nung araw. Ikaw boy, maraming inaanak. Meron ka na ha? Brother, ikaw? Ganun din po. Meron na. May mga decor-decor na ngayon. Yung mga iba. Buti pa kayong dalawa, nakahanda na. Nakahanda na rin Oo. sa mga Inaanak. Sa kaibigan. Kaibigan. Alam mo ba, doon sa nakita ko nga, nagbibiro lang yon. Kung kayo'y naka-ready na, siya daw, ang Pasko ay pas muna siya. Kayo ba yung nangyari na ba yun, mga kapatid, na para bagang magtatago muna o kaya mag-abroad muna o magpuprobinsya muna. Siyempre may mga pagkakataon na alam ko nagbibiro lang yun. Di ba minsan pagka darating na yung mga inaanak mo, wala ka muna sa bahay mo. Nung araw ba yun? Okay. Hallelujah. Kamusta ba ang buhay ngayong papasko? Kahit na alam ko itong new normal kakaiba. Meron ka ba napansin sa new normal? Maraming pagbabago, Pastor, lalong-lalo na yung makipag-deal ka sa mga pagpunta mo ng mga opisina, maraming mga protocol na nangyayari. Kaya lang naman sa buhay as a family, wala namang pagbabago. Mas maganda nga ngayon at laging bonding ang family natin. Brother Mod, sa kanya daw, napansin niya sa itong new normal, sa pagpunta daw sa trabaho, medyo, siyempre, susunod daw sa protocol, mga kapatid, ha? Kaya, sundin pa rin natin yan para sa ating safety. Sabi nga ni Brother Mon, ang maganda daw, yun sa family, nagkaroon pa ng bonding, kumbaga yung relasyon ay mas lalong naging malusog. Ano? Lagi lahat kami sa bahay. Yeah. Sabay-sabay kumain. Uy. Sabay-sabay ang aming pagkukwentuhan. Kaya thank you, Lord. Amen. Brother, napansin mo sa new normal? Masaya. Kasi halos lahat nasa bahay na kami. At saka yung dati kami lang ni Mrs. nagpe-pray. Ngayon lahat na po kami sa gabi. Nagbabanding na rin po kami. Amen. Kaya sabi ko, pati ngayon mga apo ko, marunong na rin magdasal. Pati apo, ha? Pati apo po. Kaya papasalamat din ako. Kaya sabi nila, sa akin okay lang parang walang pagbabago. Pero siyempre, sa mga seniors, mahirap na. Hindi na tayo pwede po mamamasira kung saan-saan. May limit na po Gaya sa bala ko rin sana makapasal sa office din namin sa sinabi ni Brother Mon, mga musta sa mga kasamahan ko rin doon. Pero mahirap po kasi senior na talaga, bawal po sa makyat sa building namin. Ganun ba? Opo, bawal na po. Kaya ang hirap. Kaya ang ginagawa namin, puro tawag na lang by phone. Buti na lang ako pala nakakalabas. Bawal pala sa senior. Dati po yon, pero sa ngayon nata pwede na rin. 65 and above, below, paso 66 na ako. 66? Opo. Brother, 63. 63. Ako, hulaan mo, brother. 64. 65? 65. Pero, alam mo ba? Magkakalapit pala to. Pero, kasi brother, parang pwede natin lumabas. 65 pa baba, di ba po? Parang ang napapansin ko, doon sa gitna, mas groovy talaga kung paano pumorma Hindi halatang 65. Brother, yung Levi's mo to
Ganun ba? Oo, pina-repair ko. Ayos na ayos ah. Oo, di ba binigyan mo ako nung Levi's mo na maluluwag nung araw? Oo. Sabi mo, Original na original. Pang matanda yung maluluwag na binigay mo sa akin. Pina-repair ko. Oo. Eh, syempre, ang saya, di ba? Oo, Eh, yung pinaka-latest na binigay sa yung salita ni Lord, ano ba yung pinaka-latest? Sa 1 Thessalonians 5 Thessalonians verse daw, mga 5 verse kapatid. 18. O, sige nga. Give thanks in all circumstances, for this in God's will, for you in Jesus Christ. In regards, ibig sabihin, no matter what we are facing now, God's goodness and mercy will never leave us. In fact, He even prepares blessing for us in the middle of the hard seasons. But these truths are not always easy to remember, which is why giving thanks matter. Amen. Brother, ulitin ko lang kasi baka hindi masyadong dahan-dahan. Sabi mo, 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Ang nasasaad ay rejoice always, pray without ceasing, be thankful in all circumstances because this is the will of God in Christ Jesus. Yung ba yung sinabi mo? Opo. Eh, ano yung ibig sabihin sa ni Lord John? Ayan, pakiulit mo naman sa mga kapatid. Ito po yung mga kabaitan natin, God's goodness, yung mga papasalamat natin kay Lord, kasi at saka pagtulong natin sa mga kapwa. Kaya yun, pinapasalamatan ko po yan kay Lord. Kasi gaya nung pandemic, parang kami po parang hindi na uubusan. Sige lang po kami, parang ang tulong po sa kapwa, kailangan po talaga. Kaya siguro, binabalik din ni Lord sa amin yung mga ginagawa namin para at least makatulong sa kapwa, tsaka yung good health namin. Dati, nung wala pa ito, nung nagka-problema pa, madalas po ako na hospital. Sa ngayon po, hindi ako nakakasakit. Ang sakit ko, ubo-ubo lang. Kaya talagang, thank you Lord talaga. Kaya sabi ko, at saka yung prayer po namin, every night na po, kasama yung mga apo, yung kami magpamilya. Pero dati, hiwalay-hiwalay. Kung kailan na dumating anak ko, gabi na dumarating. Kung minsan kami na lang ni Mrs. nagdadasal sa kwarto. Kaya sabi ko, sa ngayon siguro may dahilan kung bakit nagaganito. Nagsama-sama tayo lahat. Kaya papasalamat kay Lord. Kahit paano po, ngayon yung anak ko, kahit na hindi wala siya sa office, siya sa online. May business sa online. At saka para bang siya yung nag-i-endorse ng mga produkto. Kaya po kami may libre kami may mga supply kami na sa Nestle, sa Maggi, mga Maggi soap. Saka yung marami kami supply sa bahay ngayon. Kasi yung anak ko endorser po eh. Pati yung sa mga Vicky Bilo, mayroon din po siya. Kaya sabi ko parang sobrang grasya po na dumating sa atin sa blessing sa amin. Amen. Kaya yung supply mga anak ko, mga apo ko po, may libre mga Milo, may libre na mga Nestle milk. May mga mamon, may mga lahat na po eh. Gaya kanong isang araw may dumating na naman na isang basket na mga Maggi sarap. At kasama na yung mga marami po halo-halo. Brother Mon, yung anak daw niya ang ginawa ni Lord kaya niya ipinagpapasalamat. Una, 'di ba, sabi niya sa word, pray at all times. Ngayon daw sila kasama pati apo nagpe-pray. At rejoice always ka. Mukhang nung nasa bahay siya ngayon, parang masayang-masaya siya. Bakit kaya? Ikaw ba ganun din nung nasa bahay ka? O sigaw ka ng sigaw? Hindi naman? Pastor, sorry Lord, kaya minsan, Kaya ako nasabi bago ka magsalita, bago ka, hindi naman sa nagbibiro ako. Pero alam mo ba na minsan, marami palang mga kalalakihan na hindi sanay sa bahay. Kasi trabaho ng trabaho. Tapos nung napirmi sa bahay, parang nabubugnot. Hindi naman nangyari sa iyo yun. sorry Lord, kaya lang talaga, kasi sa dami ng client ko minsan na medyo under stress ang mga binibigay. Minsan hindi ko maiwasan na medyo na-stress ako sa opisina at medyo nagiging bugnutin ako. Kaya lang, pagkatapos nung kasi, kasalanan talaga yon. Kaya hiningi ko ng kapatawaran kay Lord sa ganung attitude ko minsan. Pero,
Sabi mo sa akin kanina, binigyan ka ng word ni Lord eh. Gusto mong i-share sa kanila kung paano mo napagtagumpayan? Sige, sandali lang mga kapatid na hindi naman sa ano pa man kasi syempre, Sa ano? oo, kayo ba hindi nai-stress? May mga pagkakataon syempre, di ba parang, buti ka wala, thank you Lord ha? May stress din minsan. Meron din? Oo. Siyempre parang namimiss ko rin yung sa office, mag-office. Pero namimiss sabi ko din siguro pala. hindi na rin. Uy, alam mo kung bakit? Kasi meron tumawag sa amin nung nakaraan, humihingi ng tulong yung misis. Hindi ko na sabihin kung sino. Kasi hindi pala sanay sa bahay. So, ang nangyari, ano daw ang gagawin nila? Parang, siyempre, ipinagdarasal. Pero, lahat pala rin, ano? Buti na lang ako, hindi na-stress. Na-stress ba ako, Beb? Kasi, Palagay ko ha? hindi. Ang na-stress si Missy. Pero buti na lang may word ka. Okay, basta. Gusto mong ibahagi sa Okay, kanila basta. yung word mo? Basahin ko po sa Book of Numbers, chapter 6? chapter 6, verse 24 to 26. Yan. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Yan. Kasi dito nga panahon ng pandemic talaga, meron kang hindi maiwasan na pupuntahan na lugar, kagaya dito sa unang sa verse 24. Minsan kasi talaga pag yung sa biyahe, inaabot kami ng gabi. Kaya sabi ko na talagang protection kami ni Lord kasi magandang takbo namin dito sa C6 ng isang araw, nung last 2 weeks ata. Biglang pumutok yung gulong ng aming sasakyan. Thank you Lord kasi dalawa kami ng parang brother-in-law ko, pala hindi pala marunong magtanggal kabay na pares ng gulong. Ay, hindi rin ako marunong. Si Sister Rhea marunong. Pinagtataka namin talaga, picture kasi gabi na eh. Merong ano doon, isang sumusunod sa amin na motorsiklo, biglang huminto. Sabi niya, ma'am, kailangan niyo ng tulong. Sabi ni Sister Joy, magkano po ba? Love offering ko na lang po sa inyo. Mabuti na lang po talaga at meron yung tao na yun kasi lahat pala ng gamit namin, ang buo lang yung early warning device. Kasi yung crocodile jack namin na malaki, hindi na may taas dahil stock. Katapos yung pampihit ng gulong, walang key. Mabuti na lang pala, mekaniko siya. Kaya thank you Lord talaga dahil sa mga proteksyon na binigay niya. Naayos niya yun. Katapos binigyan namin ng pera, ayaw niyang tanggapin. Kaya lang sabi ko sa kanya, tanggapin mo to. Kasi kung sabi mong love offering namin, mo sa amin to dahil sa tulong mo, bibigyan ka din namin para sa'yo. Ay tuwang-tuwa. Kaya thank you Lord. Yun ang isa pa. Pagkatapos, ito nga yung sabi dito sa 25 na His face shine upon you. yung ano po, kasi dito sa work namin ngayon na may mga client kami kasi na ano yung dito sa ano na yung sa mga sa gracious and favor of you. Marami silang kaso ng mga lupa na talagang gusto ako lagi umaattend ng mga meeting araw-araw. Doon na-stress ako doon. Kaya lang sabi ko naman sa anak ko, pag ganito mga klase ng trabaho, very stressful sa atin to. Kaya lang sabi nga ni Lord na if there's always a problem, there's always an opportunity. Sabi ko, kasi ganun yun. Kasi, siyempre, pag ang trabaho may problema, malaki ang sisingilin mo. Thank you. Sorry, Lord. Hindi, brother mo. Brother. Doon sa, alam Yung mo, mga sabi ko, Lord, binibigay sa akin ni Lord na, sabi ko nga kay Lord, Lord, kakausapin ko tong taong to. Bigyan mo ako ng wisdom. yun ang pinakatama How doon. to explain yung side ko na mabibigyan ko siya ng, ibig sabihin ng Tama. pagkakaintindi Oo. upang makompensate naman kung ano yung ibibigay sa akin. Ay, Yun ang glory to binibiningi God. ko lang. Kaya nagpipray ako, Lord, ano ba ang tama kong sasabihin dito? Kasi mga delikadong kausap to mga taong to. At yung isa pa, sa piece na sinasabi, yung first lang ACQ, noong mga March, April, hanggang May, talagang gusto ko na magpatakbo ng ospital dahil
talagang wala akong masakit sa akin. Masakit ang lalamunan, lahat-lahat, pati tiyan ko. Sabi ni Sister Joy, kung dadaling ka namin sa ospital, sigurado iwanan ka na namin doon. Hindi ka na namin alam kung saan ka dadaling kasi ang hatol sa iyo COVID. Thank you Lord. Kaya ayoko, kaya ngayon awa ni Lord at may mga nagamit kami na parang nagbabasa kami ng may mga wisdom ni binigay, yung mga ginagamit may mga supplement ngayon at saka yung may mga binigay na sa amin. Minsan 2 araw, 3 araw, hindi ako nakakatulog. Parang wala akong peace sa katawan. Madaling araw pa lang, sabi ko kay Sister Jeff, dali mo ako sa ospital. Bakit? Para ako nanginginig, papalpitate ako. Hindi ako pinapansin yan. Sabi ko, bahala ka dyan, basta tiniis ko yun. Kaya lang, thank you Lord kasi, mabait talaga si Lord kasi, na-overcome ko yun. Ngayon, ang peace na binigay niya sa akin, 8 o'clock pala ng gabi, tulog na ako ngayon. Thank you Lord. Brother Mon, mga kapatid, gusto ko lang bigyan ng diin yung binigay sa kanyang word sa Numbers chapter 6, 24 to 26. Ang sabi ron, the Lord bless you and keep you. Okay, doon pa lang sa kanyang binahagi, yung pag sinabing the Lord bless you and keep you, speak well of you, at ang keep you, yung proteksyon, kasi sabi mo, naputokan ka ng gulong. Pero si Lord nagpadala ng, alam mo, ganyan din kami minsan, bigla na lang may help na darating sa hindi mo inaasahan, biglang siya pala ang gagamitin ni Lord. So, doon pa lang sa una, the Lord bless you and keep you. So, there is the protection. Tapos sabi mo, the Lord makes His face to shine upon you. Sabi mo, na-stress ka nga minsan, pero tinignan mo an opportunity dahil sa nature ng trabaho mo, you are a geodetic engineer. So, ang sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko maisa sa ayos ito. So, the Lord makes His face to shine upon you, meaning to say, yung liwanag ni Lord makikita rin sa iyo para pagbibigay mo ng pag-ayos doon sa mga sitwasyon na problema, pero sa iyo, ang tingin mo, meron kang perspective kasi, meron kang liwanag ni Lord. Ayon sa iyong sinabi, sabi mo na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. So, bibigyan ka ng enlightenment ni Lord, at sabi mo pa nga, may nagbiro ka nga, medyo malaki pala talaga ng konti. And finally, sabi mo, brother, buti ikaw, hindi ka nakaranas nung parang sintomas ng COVID. Wala tayo, no? Wala? Sa kanya daw, parang di siya makatulog, masakit ang katawan, so on and so forth, lalamunan. Pero siyempre, mawawala yung kapayapaan mo. Kasi doon sa word mo, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and give you peace. Ayun, binigyan ka ng peace ni Lord. Ay, glory to God sa mga word na binibigay sa inyo. Ha? Balik muna ako kay Brother Don. Brother Don, pwede bang repeat performance? Alam mo kung ano yung repeat performance? Alam ko na yan. Pinaghandaan ni Brother Don yan eh. Kung maaalala nyo, last year, ako'y tuwan-tuwa sa'yo. Ako natuwa eh. Alam mo kung bakit? Si Brother Don, nung sinabi natin na mag-perform for the Lord, hindi siya umangal. Sabi, di ba biniro ko? Kasi siya yung pinakamataas at yung kanyang dating kasi, may dating eh. Kaya sabi ko, pwede to si Elvis. Tapos nilagyan pa natin ng balbas, pati buhok. Parang lang siya. Okay lahat kay Lord. Di ba? Parang okay ako doon sa attitude na yun eh. Napakaganda ng performance natin doon. Yung pagkakakuha ng Elvis Presley. For the Lord? Walang lahat yan. Walang tanggi-tanggi. Hawakan niyo po. Ngayon naman, kung dati si Elvis, ngayon naman hindi si Elvis. Si Jess Lapid. Biro lang. Ito, pakinggan niyo yung kanta ni Pastor Simple. Paborito pala niya to. Okay. Ito na, mga kapatid. Ako ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag.
Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalik ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalik ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinig niya ang Panginoon. Pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Malika o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong mapaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Rangkot dalangin mo, dinig niya. Langit ko't dalangin mo, dinig niya. Thank you po. Panahon natin yan. Galing, Brother Brother, Dan. panahon natin. Po. May naalala ka bang kumakanta nung araw dyan? Sino? Sino? Yung tono, sino? Ako, meron eh. Fred Panopio. Panopio. Fred Panopio. Di ba, panahon natin Nauna yan? ko yan, yung nasa bibig ko kanina. Nauna ko yung pastor. Pero sa inyo lang yung Fred Panopio kasi yung panahon ko si Michael Panginib, ano yan? Michael Panganiban eh. Pagilinan, Michael Pagilinan. Brother Don, inabot pa natin yon si Fred Panopio. Kasabay niya ata si Yoyo Villamirin eh. Pwede na rin parehas. Ay, nako, nakakatuwa. Sige Meron po, ka pa para- bang si Brother Mon, meron ka bang awitin na paborito kay Lord? Tayong tatlo aawit. Kasi nauubos na pala natin yung oras. Eh, O mga kapatid, dun sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18, ang sabi doon, be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances, because this is the will of God in Christ Jesus. Ang maraming mangangaral, ang sabi, ito daw imposible. Imposible. Kasi paano ka magiging joyful always? Sabi mo nga, minsan nai-stress, ganito, ganyan. Para bagang sa kanila, itong command na itong tatlo, it seems impossible. Kasi there are times na may trouble, may pains, may sorrow. So how can you be joyful? Alam mo, ang sabi, at ako'y tuwan-tuwa doon sa karanasan at napag-aralan. Kasi itong tatlong commands na to, it is not so much on the feelings. Kasi kung mananangan ka sa damdamin mo, dapat manangan ka in obedience and faithfulness to the Word of God. Kung maalala nyo sa Santiago 1:12, sa Mateo 5:11-12, na you are blessed if you overcome such trials and temptation and pains, the Lord will crown you with glory, the Lord will bless you. Kaya itong commands na to, it seems impossible, pero pagka pinag-aralan mo, nakaka-overcome tayo. Kahit na para baga hindi tayo nananangan doon sa nalugmok ka, nag-awa ka sa sarili mo, because it is more of the obedience to the Word of God. Tsaka yung prayer, glory, no? Lagi sila nagdarasal kasama ang buong pamilya. At yung panghuli, yung pasasalamat, ang susi dito, kaya laki nagpapasalamat kasi ito'y God-like attitude. Kumbaga, it is directed towards God, yung lagi nagpapasalamat. At kapag ikaw ay nagpapasalamat lagi, ang susi dito, because this is the will of God in Christ Jesus. So if you are in Christ, you are always thankful in all circumstances, all. Because kahit na sa tingin mong, sabi mo nga, problema, yung pala opportunity. Thank you, Lord. Diba? Naiiba ang perspective mo kasi nasa iyo si Kristo. Okay. O yung huli na lang awitin. Kahit na, salamat sa iyo. Ayun, salamat sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Ayan, paano umpisa nun? Ayun, pasasalamat. Amen.
Pasasalamat po sa'yo, Panginoong Jesus. Pasasalamat po sa'yo, Panginoon. Luwalhatian ka, dakilain na iyong pangalan. Pasasalamat po sa'yo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa'yo, Panginoon. Luwalhatian ka, Dakilain na iyong pangalan. salamat sa'yo, Jesu Cristo. salamat sa'yo, salamat sa'yo, papuri pagsamba ay ko sa'yo, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na may bahagi ang kabutihan mo sa lahat ng kapatiran. At salamat din po sa kaligayahan na nasa puso namin na gusto naming to spread the joy. And of course, ngayong season, it is the birth of our Lord Jesus Christ na it is really the joy that comes from Him. Kaya mga kapatid, patuloy tayo sa pagpapalaganap ng kabutihan, kadakilaan ng Panginoon Diyos sa lahat ng ating makakasalumuha. Again, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. Brother, God bless. God God bless. bless po. 2 Timothy 2:2.